Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga karabin natin na military galit na. Yan nagtatanong po mga kababayan at eto pa. Sino ang makikinabang kung magre-resign si PBBM? Nako. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sama ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito, i-share lang din natin ulit, no? Itong mga nagte-trending na mga balita sa mundo ng social media. Okay? At ito nga mga karibin natin, simulan po natin dito kay Noli Di Castro. Yan mga kababayan. Ito po ang kanyang statement mga karibin natin. No? Yan, si Noli Di Castro. Isa po itong batikang broadcaster at naging vice presidente ng ating bansa mga kababayan. Sabi niya po, tayong mga tunay na journalist, sila daw ang tunay na journalist mga kababayan. No doubt, kayo talaga, veterano na kayo di ba? Tayo ang sasalo doon sa mga kasinungalingan ng mga fake news. Iko-correct natin, itutuwid natin yung mga fake news na yan. Na yun. Without us, sinong magko-correct? Wala. Di ba? Yung traditional na media outlets like radio and televisions, especially sa radio, sila ang nagko-correct ng mga nangyayari sa paligid natin, lalong-lalo na kung di totoo. Siguro ko si Sir Noli Di Castro, no? Very pa rin siya sa traditional media, no? Sa bagay, doon po sila galing sa traditional media. Pero sila daw ang magko-correct. Pero sometimes, no, gaya nito mga kababayan, no? Ito. Mula sa Jamie News. Duterte denied asylum in China before ICC arrest. Say source who detailed arrest. Yan mga kababayan. Akala kasi ng taong bayan, this is very true, no? Totoong totoo ito dahil nanggaling po sa mainstream media. Pero ang totoo naman pala, ito po ang totoo mga kababayan. Mula mismo, Chinese mismo ang nagsabi. Sabi ng China had never received any asylum application from Duterte or his family. Wala dinideny kayo ng China. Ibig sabihin, sino ang nagsasabi ng totoo? The one? Na supposed to be mag-receive ng or pinag-applyan ng asylum? Or kayong gumagawa lang para may mapag-usapan lang like this one, mga kababayan, no? Like Jamie News. So, this is a source of fake news, mga kababayan. Kasi kinurek agad sila ng other party, di ba? Party were involved sa sinasabi nila na yung China. So, nasaan po ang sinasabi dito ni Noli Di Castro? Sila ang magko-correct. So, malaking kalokohan po yan mga kababayan, no? Kaya nga dito po sa hearing nila dyan sa TRICOM na yan, we can't see a single mainstream media outlet na inimbitahan lang naman nila, no? Para mag-testify rin ng fake news. Bakit ganito sila, naglalabas sila ng mga information which is not verified? Dahil ba mainstream media sila? They are respected? Tapos yung mga vloggers, they are not respected. They are not regulated, I mean.
Di ba? Oh, what I'm trying to point out here mga kabayan, I think mali dito si Noli De Castro. Ha? Hindi rin lahat ng mainstream media ay totoo ang sinasabi. Yan ang totoo. Ha? Hindi lahat ng mainstream media nagsasabi ng totoo at yan ang totoo. Sometimes, negosyo yan eh. Negosyo po ang mainstream media. Whether we like it or not, mainstream media's business is information. No? Pinagkakakitaan po nila ang impormasyon. Yan ang totoo. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto na. O ito po yung nasa thumbnail natin. Ano bang nasa thumbnail natin? Sino ang makikinabang kapag mag-resign si PBBM? Ito po, Palasyo, Manila Times. Malacanang on Monday said Vice President Sara Duterte would benefit if President Ferdinand Marcos Jr. resign. You know what? It is more than that, di ba? May mas ano pa dyan eh. Sino ba talaga ang makikinabang kapag nag-resign si President Marcos Jr.? Kayo. Sagutin nyo nga to mga kababayan kasi ako talagang gusto kong sagutin to. Ang masasabi ko po dito, ang magbe-benefit no kapag step down si PBBM, taong bayan. Siyempre taong bayan po ang magbe-benefit diyan. Bakit? Magiging malaya ulit ang ating bansa mga kabayan sa pangungutang sa korupsyon, di ba? Wherein, yun po ang nangyayari sa administrasyon niya ngayon. Magiging malaya muli tayo sa korupsyon. At sa utang. Diba? Sa pagbebenta ng mga ari-arian, sa pagtatrahidor ng isang Pilipino. Tayo po ang makikinabang. Maaaring, diba? Magbago po ang mga presyo ng bilihin. Diba? Kasi aasikasuhin yan eh. Kung sa tingin nila, magbe-benefit si Vice President Sara Duterte, yes, politically, si Vice President Sara Duterte ang magbe-benefit dyan. Pero, kung sa makataong benepisyo, tayo, mga ordinaryong Pilipino ang magbe-benefits, di ba? Sa totoo lang. Magsisipag na ang bawat isang Pilipino sapagkat mawawala ang ayuda. Di ba? Wala na silang aasahan. Makakatipid ang ating gobyerno sapagkat wala ng ayuda. Di ba? Magiging masaya muli yung mga taxpayer. Bakit? Yung pera nila halos napupunta na lang sa mga tamad eh. Diba? Well, anyway, it is my opinion. How about yours, mga kababayan? Pag nag-resign ba sino ang mabibenefit kung mag-resign si PBBM? Sa palagay nyo, sino? Taong bayan? Sabi kasi nila dito, si Vice President Sara Duterte. Well, isa na yan. Sa political side, di ba? Pero sa makataong side naman, tayo yun eh. Tayo. Pilipino po ang magkikinabang, mga kababayan. Kaya, tinatakot ba nila ang taong bayan na kung mag-resign si PBBM, si VP Sara ang... Well, hindi po sila natatakot. I mean, ako, mismo, personally, kung mag-resign si PBBM, who cares? Maganda nga yun eh. Diba? Sa nakikita natin ngayon, maganda po ang kanyang gagawin kung yan po ang kanyang gagawin. Diba? Ano po sa palagay nyo mga kababayan? Comment nyo na lang po. At eto pa. Nako, eto talaga mga karibin natin, diba? Kung kahapon si Atty. Claire Castro ang tumirada about dyan kay Ninoy, eto namang Silok Espiritu. Attorney din ito mga kababayan yan, no? Silok Espiritu. Sabi niya po, yung tatay mo mamamatay tao,
no? Si Ninoy lumalaban para sa karapatang pantao. Mhm. Yung tatay mo ang nagpalibing sa pumatay kay Ninoy sa libingan ng mga bayani. Oh, kaso nga lang hindi naman tumanaw ng utang na loob eh. Kayo ng tatay mo ang naging instrumental sa pagbalik ng mga Marcos sa kapangyarihan. Aminado kayo na talagang malaki ang naging parte ng Duterte sa pagbabalik ng Marcos sa administrasyon, di ba? Sabi niya pa, si Ninoy ang naging instrumental para sila bumagsak. Oh. Pag pinatay tatay mo, ang tawag dyan ay justice. Talaga ba? Noong pinatay si Ninoy, ang tawag doon, injustice. You know what? Look, Espiritu, that is your opinion and we respect it, no? Nire-respeto natin yan, mga kaubayan. Pero, kung sasabihin mong justice, kung mamamatay man si Tatay Digong, no? Justice ang tawag mo doon. Ha? Attorney ka pa naman. Di ba? Tapos justice ang ang justice kasi para sa hukuman yan eh. Di ba? Like you, lawyers, no? Well, anyway, I'm trying to point out here, mga kaubayan, no? Ano ba ang nagawa talaga ni Ninoy para sa bansa natin? No? Ano yung naipundar niya para sa bansa natin? Nung pumalit ang nanay niya, ay yung asawa niya, wala naman nangyari sa Pilipinas. Hindi naman umunlad ang Pilipinas. Nang naging presidente rin yung anak niya. Si Ninoy, di ba? Si Noynoy. Oh. Wala rin naman nangyari. Di ba? Kaya wag mong lukuhin, wag mong utuin ang Pilipino, Espiritu. No? If you're comparing Aquino and Duterte, walang-wala sila sa katiting ng nagawa ng Duterte. Even if it is only 6 years. Isipin mo yung Aquino, 12 years yun. 6 years sa ina, 6 years sa sa anak. 12 years po nilang dapat pinagandang Pilipinas pero wala na rin naman nangyari. Di ba? Duterte only 6 years pero napakarami po nang nagawa, mga kababayan. So, don't ever compare, no? Aquino and Duterte because mapapahiya lang kayo. Okay? Eto pa mga kababayan. Nako, ICC muna tayo ha. Pivotal issue, Duterte's ICC case. Nakalagay po dito, former Chief Justice of the Philippines Supreme Court, Artemio Panganiban, 2005 to 2007. ICC investigation and trial on Duterte could no longer be conducted. Aba, good news yan. Bakit daw? Ito ang kanyang Ito mga kababayan, basahin po natin ng konti Undisputedly, the Philippine withdrawal from the ICC took effect on March 17, 2019. On May 24, 2021, then ICC Chief Prosecutor Patu Bensouda petitioned the PTC for authority to conduct a preliminary investigation on the situation prevailing in the Philippines from November 1, 2011 to March 16, 2019. A period when the Philippines was still an ICC member. On September 15, 2021, the PTC granted the petition. Note that both May 24, 2021 and September 11, 2021 are more than 2 years from the effectivity of the Philippine withdrawal on March 17, 2019. Itong sabi niya, Thus, the investigation and trial could no longer be conducted for being barred by the 2-year prescribed period. Yan mga kababayan, palakpakan po natin.
Ibig sabihin talaga wala nang jurisdiction talaga ang ang ICC, no? Wala na talaga silang sa ating bansa, mga kababayan. Parang hindi na nila cover yung naging service ni former President Duterte. Not unless, no, kung babalik si PBBM sa ICC, no? Kung babalik si PBBM sa ICC, ano ang mangyayari? Pwede pa rin bang imbestigahan 'yon kahit hindi tayo naging miyembro sa mga period na 'yon, no? Pero anyway, mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na, pakinggan po natin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Active Army Colonel. Very active siya sa social media. Walang iba si Colonel Harold Cabunok. Hindi pa ako nag-vlog nung una. Siya na yung isa sa pinakaunang sundalo na active sa vlogging. Ang kanyang YouTube channel is Ranger Kabonski Vlog. Meron na siyang 479,000 subscribers. Galing. So, dito, he's a member of PMA class of 1994. Siya ang commandant ngayon ng OCS, Officer Candidate School ng Philippine Army. Ito, sa kanyang official Facebook page, verified. Matindi ang kanyang sinabi. Sabi niya, let's avoid getting drunk with power. The ranks, positions, and fame associated with it are temporary. Huwag tayong malasing sa kapangyarihan. Dahil ang mga ranggo, posisyon, titulo, mawawala din yan. Okay, agree ba kayo dito sa Yes, pahayag agree na ni agree po. Colonel No? Harold Cabunok? Ako, magbigay ako ng reaction dyan mamaya. Gusto ko lang bigyan kayo ng konting background. Ito, kilala ko ito, taga Bukidnon. I tell you, he's a very professional soldier. Minsan, may post ata na may nagtanong sa kanya, Sir, bakit hindi pa kayo nag-general? Ang sagot naman niya is, ang binibigyan ng posisyon mag-general is a matter of trust and confidence ng Commander-in-Chief. Ang nakaupo. Ganun pala yun. So, itong PMA class of 1994, marami nang nag-general sa kanila. Ang ni-research ko lang Commodore Alex Gianan sa Philippine Navy. Brigadier General Roden Balbanero ng Philippine Army. Major General Ivan D.R. Papero ng Philippine Navy Marines. So yan, mga kababayan, no? Ano ba talaga ang gustong i-point out natin dito kung bakit natin sinare ang video ito, no, mga kababayan? Sapagkat yung sinasabi niyang huwag magpakalasing, no, sa kapangyarihan at titulo. Yung mga iba dyan na ginagawa ang lahat kahit mali na. Yung mga iba dyan na ginagawa ang lahat kahit hindi na constitutional. No? Ay, go pa rin ng go. Yung iba dyan na gumagawa ng kalokohan kahit hindi makatao, ay sige lang dahil utos naman. Promotion naman ang ang kapalit. Gayahin niyo ito si Sir Colonel Cabunok, mga kababayan. Doesn't care about the rank. Importante ay magtrabaho lang. Nang nasa tama, nasa ayos, at nasa batas, mga kababayan. Eh, yung iba dyan, kahit, di ba, lumusob na sa Kingdom of Jesus Christ, nanggigipit kaya former PRRD. Hindi ko alam kung na-promote ba. I think yung babae na-promote. Ewan ko lang si Torre, mga kababayan. Wala naman, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.
Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.